Hello, magandang araw po sa kanila lahat. Ako po si Robbie Alampay and welcome to another episode of Teka Teka. And kasama po natin ngayon one of the experts, na totoo lang, one of the most experienced people right now on elections in the Philippines. He was the founder of Lente, one of the civil society organizations that have really done a lot to try to educate the Philippine public about elections and empowering us with that knowledge. And more important, he actually was one of the commissioners of the COMELEC until recently. Kasama po natin Commissioner Louie Guia. Sir, welcome to Teka Teka. Oh, it's nice to be here. Maraming salamat sa pag-imbita. No po, of course, election season na. We are now deep into the week of filings for candidacies. As a lot of people know, meron namang nagpa-file last week pa lang from local to national positions. As we're recording this, may mga 2 araw pa po. So, hindi na pag-uusapan yung mismong sino nagpa-file kasi baka may gumulantang pa sa atin in the next 2 days. What we really want to know is, alam niyo naman, every time election, we sort of associate elections with, gulo yan, lots of logistics, not to mention, of course, the politics. And we wanted a sneak peek at, how exactly do we put any order in all of this? So, Sir Louie, first question ko sa inyo. Ngayon, we have about 2 days pa for filing. Marami pang mag-file. Libo-libo, literally tens of thousands are filing in the coming 2 days. Give us a quick picture. By the time matapos ang filing, how many people are actually running? And sa background, give us an idea, ano immediately ang nangyayari sa COMELEC in the background from the local to national levels? Well, unang-una, there are about 18,000 position at stake kasi synchronize yung ating election mula senador hanggang sa konsehal sa pinakamalayong bayan sa ating sa Pilipinas, no? So, sa average niyan siguro mga 3 hanggang 4. So, ang estimate niyan mga 48 to 50,000. Usually, ganon. Ang karami ang mga nagpa-file ng certificates of candidacy. Kasi sa sistema natin, wala kasing vetting process eh. Anyone who is qualified, isulat niya lang doon sa certificate niya, walang choice ang COMELEC kundi tanggapin yung mga yon. So, having said that, ang unang gagawin ng COMELEC dyan siguro kasi nga, pinili ng COMELEC na sistema natin yung tinatawag natin automated election, particularly optical scan system, no? So, kailangan ma-finalize ng mas maaga yung list of candidate dahil iimprenta sa balota yun eh. Saka yung makina dapat i-customize para basahin niya ng tama yung naka-imprenta. So, dapat may kwan yun. So, medyo madaling sabihin pero napakahirap siguraduhin yon considering sa dami ng dami ng kandidato. Pangalawa, on a technical level, about 1,700 ballot faces. Ibig sabihin, hindi naman iisang itsura lang ng balota dahil nag-iiba yung kandidato bawat munisipyo at sa local. So, iba't ibang ballot faces yan na dapat i-finalize bago. So yun yung unang-unang sisiguraduhin ng COMELEC. Now, of course, alam natin na kaya nga yung ministerial, yung pagtanggap ng COMELEC, merong sino-sino nagpa-file talaga ng certificate of candidacy, no? Anong klaseng tao, anong klaseng kandidato, ano man ang pinanggalingan. Kung tutuusin, titingnan mo yung nasa batas natin, yung qualification, kung sino yung dapat umupo sa pwesto, halos lahat ng Pilipino may ganong qualification. So, kung talagang inclined ka at meron sa tingin mo, gusto mong meron ka may aambag sa pamahalaan, baka mag-file ka. So, yun. Ang resulta naman yun, hindi naman lahat yan talaga, may kakayahang manalo, sabihin na natin ganon, o kaya seryoso talaga sa pagbo. Ngunit ang magiging repercussion noon, kung napakarami ang kandidato dahil nga iniimprenta na yung mga pangalan sa balota,
baka napakahaba ng balota natin o kaya Mhm. yung font ng ating balota baka napakaliit na, inconvenient na yon sa mga boboto naman, di ba? Kaya nga po sir, so kaya nga po yun muna yung una kong gustong linawin kasi dalawa yung sinabi niyo. Una sinabi niyo, ministerial, 'di ba? Wala naman tayong magagawa. Tatanggapin lang natin. Trabaho 'to, almost mechanical, 'di ba? Pagka binigay ibig sabihin ng ministerial dinidiktahan naman ako ng sistema kung anong pwede kong gawin at hindi ko pwedeng gawin. So, sinabi ng sistema sa akin, tanggapin mo lang 'yan, 'di ba? Nabanggit niyo pa nga na wala naman tayong choice. Pero yung isang word na sinabi nyo, vetting. Ibig sabihin ng vetting, kahit papaano mayroong pagsasala, no? Na may kailangang daanan yung mga nagpa-file. So ano po pa talaga ang katotohanan doon? Ano yung talagang mas matimbang? Hayaan natin mag-file kahit sino? O meron naman talaga tayong poder na salain kung sino yung hindi pwedeng tumakbo? Okay, kung titingnan mo yung batas sa Roby, no, wala talagang kapangyarihan ng COMELEC magsala, no? Ang importante lang diyan, yung nandoon sa certificate of candidacy, nandoon yung qualification at kung doon sa mukha ng certificate of candidacy, qualified yung nag-file, yun na yun. Unless merong reklamo na hindi totoo na nasa edad na yan, hindi totoo na nakatira yan dyan, hindi totoo na Pilipino yan. Yun yung pwede, pero dapat may magsabi dahil hindi naman pwedeng gawin ng COMELEC na on its face dahil lang singkit o dahil tisoy, hindi siya hindi ka Pilipino. Okay, teka muna. Oh. Sige po, kasi tatlo na yung binanggit nyo doon. Sinabi nyo yung edad, sinabi nyo nakatira talaga dyan, tapos sinabi nyo Pilipino naman talaga yan. So, tatlong criteria na yun. Ano pa po ba talaga ang mga qualifications pagka sinabi natin kwalipikado? Well, depende yan sa depende yan sa posisyon. Pag yung mga posisyon na create ng Constitution, Presidente, Vice Presidente, Congressman, House of Representative members sa Senado, nandoon yun. Pag senador, dahil dapat 2 years ka ng presidente ng Pilipinas, natural-born citizen at registered voter ka. Saka able to read and write. Yun ang sinabi. Ngayon, kung member of the House of Representative, dapat 1 taon ka nang nakatira sa Pilipinas at 1 taon ka rin nakatira doon sa distrito kung saan ka tatakbo. Able to read and write at registered voter. Doon din sa tinatakbuhan mo. Except ang party list representative nominee na hindi kailangang doon lang siya wala naman kasi silang distrito, no? Sa local government naman, iba din yung may age qualification at may residence qualification din yan kasi natural. Yung taga-roon lang naman ang pwedeng tumakbo at saka dapat Filipino citizen. Okay. Yun ang requirement. Siguro ang tanong ko na lang, so malinaw, no? I mean, narinig naman ng mga kababayan natin nito in the past. Siguro ang tanong na lang is, pero gaya ng sabi nyo, kung libo-libo yung magpa-file, ibig sabihin nun, marami na talagang, yung either mahaba yung balota natin or napakaliit ng mga font. Hindi naman ganyan ang nangyayari, no? Mahaba yung balota natin, pero kahit paano manageable, no? So, ang assumption ko is kahit papaano, every election cycle, meron na mga natatanggal. Meron na mga nasasana. So, ang tanong ko po sa inyo, kasi parang napakadali. Parang napakadali. Hindi to butas ng karayom eh. Parang malaki yung butas at kahit sino paring lumusot. So, ang tanong ko, siguro ba, coming from the other side, how in the past elections, what is the easiest way and what are the easy ways that you have actually reduced the number of candidates? Ano yung mga obvious, ano yung mga nagpapadali sa trabaho ng COMELEC? What were the most typical cases that disqualified people from the ballot? Okay. General rule, pag kandidato sa pagka-presidente, sa pagka-senador, usually ang COMELEC talagang sinasadyang tinitingnan yung certificates of candidacy.
no? At tinitingnan kung sino yung most likely pwede mong sabihin na walang bona fide intention to run. Okay? So ano yung tinitingnan doon? Ano? Ang tinitingnan, on the first step, member ba siya ng political party? Kasi kung membro ka ng political party, pwedeng i-assume ng COMELEC na may vetting process na nangyari yung political party. Kasi ang vetting talaga, hindi naman sa COMELEC yan eh. Kung functioning lang sana ang ating political party system, yun ang bag dapat ng mga political parties, mag-vet ng kandidato na kwalipikado, no? Within their system. So yun yung nangyayari dahil kung titingnan no sa ating pag-iestima sa siguro tatlong eleksyon na kung saan ako'y naging bahagi, 2013, 2016 at 2019, I will say, baka nagkakamali ako ng konti lang, pero siguro mahigit 100 ang tumatakbo sa pagkasenador, mahigit 50 hanggang 60 ang tumatakbo sa pagkapresidente. So ibig sabihin nun, kung wala kang tatanggalin doon dahil walang magko-complain, na lahat yon nakasulat dapat sa balota. Ang presumption kasi ng batas natin, ang sasala dyan, taong bayan na. Kasi sila naman ang boboto at the end of the day. May ganong presumption yung ating batas eh. Ngayon, ang ginagawa na ng COMELEC bilang bahagi din ng kanyang election administration function is to make sure na mas madaling pumili ang ating ang taong bayan, ang mga botante by looking at the array of candidates na nandyan nakalagay. So marami din naman talagang kung kita mo, kagaya nung isa, ayaw ko lang magsabi dahil kandidato ngayon, dati daw boyfriend ni Chris Aquino at gustong maging asawa ni Amy Marcos. So hindi ko alam ang magiging ng COMELEC doon, but alam nyo na po ang ibig kong sabihin. At meron ding minsan, gusto niya raw imungkahin na palitan yung ating weather cycle, na from wet and dry season, gusto niyang gawin na yung autumn, winter, fall, at summer. No? Parang ganun yung... so ang COMELEC, napakahirap ting gawin yon kasi ang presumption nga, kwalipikado lahat eh. At lahat may bona fide intention to run. No? I mean, kaya lang may pagkasablay din. No? Hindi ko to masasabi kung nasa COMELEC ako dahil hindi mo naman pwedeng sabihin na sablay talaga yung mga tumatakbo, no? But makikita mo na rin. Pero ako na po magsasabi, sablay yung iba tumatakbo. Oo. Di ba? Pero yun precisely yung tanong. So you do have that room. You can make that call na parang, I mean, ako na magsasabi, hindi si Luigi yan nagsasabi nito ako nagsasabi. Sabihin na natin, nakikita ng mga taong bayan, ito, may sayad tong isang to. 'Di ba? Parang yung isa gustong maging overlord of the galaxy. Yung isa gusto raw, and then but that also becomes a gray line, 'di ba? There are then people na some people in the public mock but actually nakakatakbo. Like for example, some candidates who in the past who would say, ibalik tayo sa Estados Unidos. Kailangan maging, 'di ba, maging colony ulit tayo ng United States. Merong iba tatakbo ng but ang point is, meron naman, so may kapangyarihan po kayo, may poder kayo to make that call na bukod sa wala tong kakayanan tumakbo, wala yung partido, meron din kayong kakayanan to say na wag na tayo maglokohan, hindi naman talaga seryoso tong kandidatong ito. Yun parang parang initiative talaga ng COMELEC na sa pagkakaalala ko nagsimula yan noong 1992. Dahil nga doon sa nung inimplement yung bagong yung under the new constitution, yung 24 senators, ganon, kailangan gawin ng COMELEC yan kasi logistically challenging. Kaya lang, pwedeng ginawa yan ng COMELEC at yung kanyang motu proprio initiative. Ibig sabihin yung COMELEC mismo ang nagkakuha sa mga national offices. Ibig sabihin sa pagka-presidente at saka usually sa Senate, not even sa House of Representatives. Usually, pag House of Representatives, Senate, governors, local, usually may nagpa-file ng kaso at ina-actionan ng COMELEC. Ang nangyayari naman doon, yung pag sinasabi nating nusage, yung mga
kaapelyedo talaga, pinapatakbo at halatang ang intensyon ay guluhin, i-confuse yung mamamayan. Doon naman nangyayari yun. At meron ding mga iba na sinabi residente sila dito pero may mga magko-complain at papatunayan na hindi namin nakikita yan dito noon. Pero meron siyang proceedings na nangyayari. Actually, kahit yung mga motu proprio action ng COMELEC, yun yung daan, no? Yung ibig sabihin, COMELEC mismo yung nagsimula, ino-notify mo yan, may hearing din yan bago sila talaga matanggal. Pero ang ideal situation, may nagko-complain. So ito po ngayon yung next na tanong. Kung mayroong mag-complain, gaano kabilis naman po yung proseso na yan? Kasi yun ang isang pangamba ng mga taong bayan at saka yun din ang karanasan natin, sabihin na natin sa totoo lang, na yung iba, mga ngahas manggulo kasi alam nila na pagka nanggulo sila, aabot na yung eleksyon, madedeclare na yung panalo, hindi pa ma-resolve tong complaint. And in the meantime, nasa lugar na sila, nasa poder na sila, or at least nasa posisyon na sila to say na fait accompli na na pumili na ang taong bayan, guguluhin niyo pa ba ngayon? So, gaano kabilis po yung proseso kung sakaling may umangal nga? Okay. Pwede kong aminin siguro na yun ang isa sa pinaka mahirap gampanan ng COMELEC, yung mabilis na pagre-resolve ng mga yung ganitong uri ng dispute resolution sa COMELEC, no? Yung sa qualification, yung denial of due court and certificate of candidacy. But I would say siguro I would say mga 70-80% naman nadidesisyonan bago mag-eleksyon, no? Nagiging final siguro karamihan naman diyan. May naiiwan nga lang talaga, lalo na kung medyo komplikado yung sitwasyon dahil ang proseso diyan kasi yung mga commissioners mismo ang nag-aaral ng mga kaso. At alam niyo naman ang COMELEC, ang COMELEC ay hindi lang adjudicatory body na nagpapatakbo din ng halalan. Medyo challenging din yun. Yung sinisigurado mo na magiging maayos yung kwan at the same time sinasabayan mo ng pagdedesisyon sa mga disqualification cases. At in the past, I think 3-4 election cycles, no, mas dumadami yung disqualification na cases dahil nagiging front end yung mga election contest dahil kumukunti naman yung mga post-election controversies, no? Yung sa resulta. So ganun siguro yung nangyayari at nagiging challenging nga lang. Kaya lang parang may commitment naman daw ang COMELEC na aayusin ito at gagawing mas mabilis. In fact, may mga pag-aamyenda sa rules na ang intensyon gawing mabilis. Pero siyempre, depende rin sa mga commissioners yan kung talagang siseryosohin yung ganong klaseng effort. Ngayon, pinag-uusapan po natin so far, yung mga individual na nagpa-file, di ba? Paano naman po pagdating sa halimbawa sa party list na yung iba, alam natin, nabuksan na yan. It is no longer about being marginalized. It is no longer about being minority, marginalized sectors. Kahit sino ngayon, kahit single issue party list pwedeng mag-file. Same dilemma I would imagine kung dagsa-dagsa at magsabi na ako para sa tricycle driver, ako para sa vendors, ako para sa startups, ako para sa mga teacher. Na lahat naman to, lehitimong may pinaglalaban ng mga sektor na yan. Diyan po, may salaan po bang nangyayari dyan? Because lalo na ngayon, medyo nauuso talaga ang party list. Nakikita ng mga tao na, may poder din pala talaga itong mga party list sa Kongreso, di ba? Kaya rin din nila mag-ingay, kaya nila magtulak ng batas. I think there's a higher appreciation. That's the good side of it. But how does COMELEC handle an influx or an overflow of people who are saying, I'm not only running as individual, etong partido namin sa party list, tatakbo na rin kami. Well, actually, yun nga din yung challenging dyan kasi iba-iba kayong classification ng mga sumasama sa party list system. Unang-una yung tinatawag nating national or regional parties. Pag national parties, may constituency yan in majority of the regions. Pag regional party, may constituency sa majority ng mga provinces in the region. So ang gagawin ng COMELEC sa pagsasala nung i-qualify, titingnan niya
kung nandoon nga siya sa majority of those una yung existence niya, yun yung pinaka basic. Now, theoretically naman, pag nandun ka at nandun ka sa meron ka, may qualification, may organisasyon ka, makita ng COMELEC yun, parang na lang sa COMELEC yun eh. Hindi niya na tinitingnan kung ano talaga yung adhikain ng party, except na ang bawal lang naman yan kung if you advocate for violence, if you are a religious organization, yun lang naman yung bawal eh. So, kung ano man ang advokasya at pwedeng maging plataforma ng isang gustong lumahok sa party list system of representation, yan, basta meron yan, hindi na masyadong tinitingnan ng COMELEC yan at mukhang walang kapangyarihan ng COMELEC sabihin na ito lehitimong at ito wala. Kagaya nga ng sabi ko. So, ganun din, makinarya at kakayanan lang ang pinakang basis doon? Ang hindi existence talaga, I mean kahit na hindi siguro ganung kayaman basta meron siyang organisasyon, yun naman talaga ang purpose ng political party. 'Di ba? O kaya organisasyon na lalahok sa party list system of representation dahil ayaw mo namang hayaang ang taong bayan may pinagpipilian na wala namang kakayahan talaga. So ito na lang po yung siguro yung may final line of questioning. Alam namin na napakahirap ng trabaho. Binabalanse natin, on the one hand, we want people to have choices. At the same time, I don't know, this is oversimplifying it. You don't want them to have naman too many choices to the point na pati yung mga hindi naman totoong choices or baka panggulo lang or makakasagabal or makakabara lang sa proseso, ayaw rin nating mangyari kung ultimong proseso makukompromiso. But how do you frame it for people na on the one hand, pakiramdam nila na hanggang ganito na lang parang ang politika at ang eleksyon sa Pilipinas para bang pinagtsatsagaan na lang natin kasi parati kong naririnig, wala na naman tayong magagawa, yan talaga. 'Di ba? Ito na yung sistema. Anong gusto nyo? Yung kabilang banda na sobra namang baka masagasaan ng karapatan nyo, baka masagasaan ng karapatan ng ibang tao. So ano pong magandang pananaw, 'di ba? What is a good constructive way for citizens to view this, given that I think you will acknowledge this is not only an imperfect system, it is deeply flawed, and a lot of people can also see that not only is it flawed, it is actively abused, it is actively exploited, and the exploitation really lends itself to people with a lot of resources and a lot of money. Totoo yan. Actually, ang sistema natin ay nag-i-incentivize ng yung mga mas may resources ang silang talagang tatakbo dahil mas magkakaroon pa sila ng mas maraming resources. Ganun yung ang politika kasi, di ba? Practical yan eh. I mean, kung saan magiging advantageous, doon ka pupunta at ganun yung ginawa ng sistema. Gusto ko lang idiin siguro, Robert, pag-appreciate lang nito, no? Ang ating mga basihang batas kasi, lalo sa political party system, which I think is a very important missing piece in our political development, no? Ang ating ang ating electoral systems design, no? Ang tagal na yan eh. Yung Omnibus Election Code nga natin, 1985 pa. Anong ibig sabihin nun? Yung election code kasi, siya yung nag-i-implement ng election based on a political system provided by the Constitution. Kung ang election code mo nauna pa sa 1987 Constitution, talagang may disconnect ka na. Kaya yan yung, dyan lumalabas yung mga issue ng substitution, yung mga premature campaigning, hindi siya hindi, kung baga ang by and large ang ating legal framework, ang ina-address niyang problema nung 1985. 1980, yung mga mischief na luma, marami nang medyo nag-keep up, umangat na yung level ng sophistication ng pag-game ng system, pero hindi nag-keep up yung ating regulatory environment. So, having said that, merong assumption yung batas na dahil sa kakulangan ng sistema, ang taong bayan naman ang pupuno nito. So, dapat
parang may presumption siya na mas active yung citizenry, may nagko-complain para mahuli, punuan ang kakulangan ng election management body kasi parang ganun ang naging kwan niya eh. Otherwise, itulak natin magkaroon tayo ng mas updated na election regulations, updated at may karanasan na tayo sa party list system of representation. Alam natin yung problema niya, but hindi natin i-reforma din, no? Lagyan ng mas mahigpit na panuntunan dahil kung sa COMELEC mo ibibigay lahat yan, on the other hand, ayaw mo naman din malaki ang discretion ng COMELEC kung sino ang pipiliin ng tao at hindi. So kaya nga tanong ko, gusto ba talaga natin na may vetting power ang COMELEC? Baka hindi natin magustuhan yung maging resulta pag ganon. So iyon siguro dahil sa sabi ko ang tawag ko diyan Jurassic legal framework natin, we have to live with this. So anong mangyayari? Maging active. Walang choice ang mamamayan kundi punuan yung kakulungan ng sistema dahil hindi natin maitulak ng gusto ang ating mambabatas para magpasa ng tamang batas sa pang-eleksyon. Pero nakakadismaya lang. Naiintindihan ko po yung sinasabi nyo. Kaya lang, para bang nakalugmok na yung taong bayan because election after election, hindi naman sa wala sila mapagpilian. Pero namimili sila within a system na hindi nila pwedeng palitan. Diba? Kasi even when it comes to electoral reform, even when it comes to anti-dynasty laws, even when it comes to the party list system, yung mga iboboto mo at papakiusapan mong pagka nandiyan ka na, baguhin natin yung sistema, sila rin yung nakinabang sa sistema na nagluklok sa kanila. Diba? So parang meron din silang daladalang disincentive to change what has benefited them. Hindi, kasi boboto ulit natin sila eh. Kung kumbaga, ang ibig, siguro nga, ang hirap kasi na chicken and egg, no? Kailangan siguro meron ka talagang a constituency of legislators na talagang maitutulak ito, no? Leaders na lang, pati presidente, kasama na rin ang COMELEC dyan siguro na sabay-sabay tingnan ang political reform as an important reform side by side with economic reform. For so many years, parating ekonomiya, tinitingnan natin trade and ganyan. Pero kung ang magpapatupad naman ay pinili sa isang palpak na proseso, di ba? Ano ang panang yun yung napaka-importante ng political reform. Ang election kasi hindi lang sana pagboto kung sinong uupo, kundi niyan di ba? Parang it's a mechanism of accountability. Kung hindi nila ginawa yung sinabi nilang gawin, tanggalin sila. Hindi sila they should be out. Ito po political accountability yun. Kaya po, bibilis ako, tatanungin kayo sa isa-isa. Tapos umupo lang kayo kung sa tingin nyo imposibleng isolve to. Una-una, vote buying. Walang disincentive kasi nananalo yung bumibili ng boto. Pero may mga lugar na rin na kahit siya yung pinakamalaki ang ginastos, hindi nananalo kasi tingin ko discerning na rin ng konti ang mga botante kaya lang kung wala talagang gastos, mukhang alanganin, no? Nagkakaiba lang yan siguro kasi kuminsan ang vote buying nagiging tinitingnan ng taong bayan na parang ebidensya ng kanyan ng malasakit. Alam naman natin yung malasakit ang tingin ng ang tinitingnan na pinakamahalagang kwalifikasyon ito isa pa. Yung mga sabay-sabay na magkakamag-anak na tumatakbo. O kaya palitan, maghahalininan yung mga may solusyon po ba yan? Meron, pero ang hirap, actually, yun yung dynasties, no? They have their own support system kasi obviously nakikinabang yung pamilya. Gusto mong
maiwan yung political power sa pamilya dahil kung may political power ka, meron ka ring economic power. Ibig sabihin may access ka sa resources, meron kang regulatory power, meron lahat ng pwede mong gawin dahil ikaw yung namumuno. So, meron yon. Pero politically, ang dynasty kasi sila yung nagno-nurture ng mga leaders. Itong anak, gawin nating mayor yan, ganon. Which is a function that political parties should be doing. Yung mag-nurture, mag-develop ng mga leaders based on an ideology and then may support din yung resources pagtakbo sa political party. But we virtually have no functioning political party system. Kaya ang tendency, pamilya, dynasties, rather than political parties na theoretically meron siyang ideology na tinutulak. So yun dapat ang pagpipili, hindi apelyedo. Sige. So yun na lang po yung final point ko. Natatanong ko kung may solusyon sa inyo. Yung mga walang kwentang partido. And sabihin na lang natin, partido na walang ideolohiya. And the party system in general na, as you said, actually engenders and enables the political dynasty system. And it is a system, it is a culture that takes that place. Meron po bang, at saka ang isa pang katali dyan yung balimbingan, no? Yung mga paro-paro, di ba? Meron po ba tayong solusyon to make the parties and the party system something that's legitimate and something that we can, really build something on? Diyan papasok yung mga political reforms natin, no? Kung strengthen political parties in such a way na may incentivize yung good politics, ika nga. Kasi kung titingnan mo, even our political party system, Robin, no? Yung ating legal framework sa political party, tingnan mo yung Omnibus Election Code, siguro mga 3-4 lang na section out of about 270 sections yung Omnibus Election Code. Imagine, mga ibang bansa meron silang political party law. Ganyan. Of course, meron tayong party list system, pero ampaw pa rin yung provision that relates to regulating, or not really regulating, but making a system of legal framework that allows for the development and pagkakaroon ng disiplina ang mga political parties. Wala tayong ganon. Sa established democracies may ganon net. Pero mukhang komportable kasi tayo case in point. Ngayon, sa tingin ko, pag tiningnan mo yung nagpa-file ng Certificate of Candidacy, mas maraming independent na tumatakbo ngayon kaysa political party dahil hindi na mahalaga, walang incentive sumali sa political party. Now, sinabi ni Presidente, meron siyang sinusuportahang slate. Pag titingnan mo yung slate na yun, hindi man political party yun Hodgepodge of strong candidates already, no? Para lang sabihin malakas yung sinusuportahan mo. At sila naman gusto nila dahil may basbas ng presidente. So it's not really political party that binds them together. Dahil walang incentive, walang inclination ng mga politiko na gustong manalo para humawak sa political party. Last election, no? Even, I mean, chairman ng political party chose to run as independent. Kasi matatalo ako pag tumakbo ako under the politika. Saan ka nakakita ng ganong sistema? So ganong useless. Sira na yung ating political party system. At because of that, pamilya na lang. Ako po, siguro yung huling tanong ko po sa inyo, ito last na talaga, huling tanong ko sa inyo is a personal question. Kasi unique din ang inyong buhay, ang inyong karanasan. So let me ask you, you were in an NGO, you were in civil society, you were advocating from that side. Pagkatapos naging COMELEC commissioner kayo, you were fighting from inside and you felt the constraints, you felt the power also from inside. Ngayon, you're back to being just one of us. You're back to being a citizen, you're back to having one vote. And ngayon, you're getting the same message from everybody else na sira ang sistema, ang pag-asa mo lang, bumoto ka ng tama. O sige, eto, isang boto sa'yo, ayusin mo. Di ba? But after going through all of that, what is ano pong pinakang takeaway nyo? Anong pinakang lesson nyo? Knowing the frustrations of citizens,
knowing the power and the limits of government, knowing how it is to advocate from civil society. Ultimately, anong payo nyo sa ating mga lahat, sa ating lahat? Alam mo, may kausap lang ako sa Facebook na bata, no? Siguro kagagraduate lang sa UP, no? Student council head ng Open University si Isaiah Crisanto. Ang sabi niya, marami siyang minumungkay. Sabi ko, siguro dahil puti na buhok, cynical na ako. Hindi ko na sinabi sa bata na yun din yung aking passion 30 years ago. Bata rin ako dati. Bata rin tayo, okay, baka nagkaabot pa tayo. Ang sabi ko na nga lang, do what you think is best, no? I mean, we might have failed, and I don't think there is much hope that would come from our generation. Sa inyo na lang yan. At kung titingnan mo, ako din sa aking, ako naging election lawyer ako, nag-practice ako ng law, naging advocate, civil society, naging gobyerno COMELEC, nag-retire kung ano-anong pinupuntahan. Pero ang mga kabataan ngayon, pag titingnan mo, iba eh. Parang meron silang fire. Merong gustong gawin. Kailangan lang sigurong mag-guide. Hindi siguro guide. Matulungan in terms of shaping it, but let them go. Sila ang mag-isip, sila ang tumingin sa future. I think may hope pag ganon. Parang ako na kwento mo, one of the founding member ng Lente, no? And nung pagkatapos ko sa COMELEC, I was tinanong sa akin kung babalik ako ng Lente. I will always be with them, pero hindi na ako active because they're doing well. Pag bumalik ako doon, guguluhin ko ulit sila at baka mas pumalpak pa, no? So, I think pabayaan natin mga bata. Pabayaan natin sila. I think they will find solution to this problem. We can say that we've done that, been there, pero wag natin silang pigilan kung ano man yung gusto nila. Tingin ko ganun lang yung aking personal na nakikita. At yun ang ginagawa namin. Nagtuturo ako ngayon at you can see the fire in our youth. I'm optimistic. Okay. Sana. Okay. At ako naman po, hindi ko na aalatan o tatabangan ang sense of hope and your last message of optimism and being hopeful. Maraming salamat po. Attorney Louie Guia, one of the founding members po ng Lente, former commissioner of the Commission on Elections. Sir, maraming salamat po. At sa lahat po ng nakikinood at nakikinig, maraming salamat po for joining us. Kung if you like how we carry on our conversations dito po sa Teka Teka at saka sa Puma Podcast, sundan nyo naman po at i-recommend nyo rin sa mga kaibigan nyo who might also like our conversations. Sundan nyo po ang Teka Teka, sundan nyo po ang Puma Podcast. Muli, ako po si Robbie Alampay, Puma Podcast. Maraming salamat po.